Welcome to K-Catalog. KIIP Level 3 Unit 2 ng textbook, page 26. Start po tayo with vocabulary or ohwi. Yung mga words na pag-uusapan natin may kinalaman sa songkyok. Pag sinabing songkyok, it means personality. Personality or character ng isang tao. So, sabi dito sa instruction natin, daum을 보고 어떤 성격인지 이야기해보세요. So, tingnan daw yung mga pictures and then pag-usapan kung ano yung personality na ipinapakita dyan. So, dito muna tayo sa may check. 외향적이다. So, ito po yung extrovert. Okay, so ikaw ay mahilig makipagkaibigan and gusto mo na nasa circle of friends ka palagi, palangiti, palabati, ayan, extrovert. And then, yung kabaligtaran naman is 내성적이다. So, ito po yung pagiging introvert naman. So, mas prefer mo na maging mapag-isa, enjoy mo yung time mo na ikaw lang, tapos yung friends, tama na yung isa or dalawa, yan. So, again, 외향적이다, extrovert, 내성적이다, introvert. Next one, 적극적이다. So, ito po yung pagiging active. So, based sa picture natin, ayan, no? So, siya ay active. And then, yung kabaligtaran naman nun is 적극적이다. So, ito naman yung pagiging passive. Okay, so pareho sila no na nasa picture. So, ito yung mga tao na parang yung mga skeptical, yung may pag sinabi mo yung isang idea or meron kang opportunity, so, they receive it negatively. Parang mas nauuna yung mga doubts nila, no? Yan. Pero pag ikaw ay 적극적이다, parang kahit na naisip mo na, ay parang mahirap yan. Hindi, sige, go yan, kaya yan. Yon. So, 적극적이다 and 적극적이다. Next one, 쿰쿰하다. So, pag sabing 쿰쿰하다, ito po yung pagiging metikuloso. So, lahat ng bagay na ginagawa mo, alam mo yan, detalyado, and then pulido, yan, meticulous. And then, yung kabaligtaran naman nun is 덜렁거리다. So, yung mga taong rattled, no? So, yung mga makakalimutin o kaya aligaga. Ayan. So, based dito sa picture natin, so nakalimutan niya yung kanyang payong. So, 덜렁거리다. Next one, 다정하다. Pag sinabing 다정하다, ito yung mga taong considerate. Okay, so, iniisip nila yung pwedeng sabihin ng ibang tao or yung pwedeng maramdaman ng ibang tao or ng kausap nila bago yung sarili nila. Okay, so considerate and then mutuktukhada, ito naman yung mga blunt people, no? Or yung mga taong straightforward. So, sa Tagalog, pwede na sabihin yung mga prangka. Okay, di ba? Pag prangka ka, hindi mo masyadong kinoconsider kung masasaktan ba yung kausap mo or hindi as long as nasabi mo kung ano yung nasa saloobin mo. So, dito ang sabi, 성격이 느긋하다. Personality is, pag sinabi pong 느긋하다, it means relax. So, ito po yung mga taong chill lang, no? And then we have 성격이 급하다, kabaligtaran naman. 급하다, ito yung mga palaging nagmamadali or impatient. Okay, so yung hindi mga makapaghintay, ayan. Okay, so dito sabi niya, 천천히 하세요. Sabi niya, take it slowly. So ito yung character niya. 성격이 느긋하다. So dito tayo sa number 2. sabi, 여러분의 성격은 어때요? How's your personality? 친구의 성격은 어때요? How's your friend's personality? 친구와 이야기해보세요. So, discuss, no, if meron kang kasama. So, dito yung example niya, 저는 성격이 외향적이에요. 그래서 사람들과 이야기하는 것을 좋아해요. Sabi niya, yung kanya daw personality ay extrovert. Kaya naman, yung pakikipag-usap daw sa mga tao ay gusto niya. So, gawa din tayo. This time, baligtarin natin, no? Instead na extrovert, gamitin natin yung introvert. So, ano po yun? 내성적이다. Okay, so like the old ways, papalitan lang natin yung mga words dyan. Gagayahin natin yung pattern. So, 저는 성격이. So, instead na 외향적이에요, magiging 내성적이에요. And then, 그래서 사람들과, so dito, hindi na natin gusto yung pakikipag-usap sa mga tao. Okay, so 그래서 사람, kasi nga 내성적 na, no? 사람들과 이야기하는 것은. Tapos, instead na 좋아해요, magiging 안 좋아해요. Or, another format is 좋아하지 않아요.
'Di ba, nare-review natin yung ating mga previous grammar. Or pwede mo ring sabihin na 별로예요. Yan. Pag sinabi mo kasing 별로, hindi masyado. Okay? So, hindi mo naman totally sinasabing hindi mo gusto, hindi lang masyadong gusto. Yan. So, 별로예요. Or, you can also say, kabaligtaran talaga, na instead na sabihin mong hindi mo gusto, mas sasabihin mong, mas gusto ko yung mapag-isa or mas prefer ko yung mapag-isa. So, paano yon? 그래서 혼자. So, yung 혼자 is yung alone, no? 혼자 있는 것을 선호해요. 선호하다. From the word 선호하다, yan po, ibig sabihin is prefer. So, yung sagot natin, 저는 성격이 내성적이에요. 그래서 사람들과 이야기하는 것을 안 좋아해요. So, 사bi ko dyan, ako, yung personality ko ay introvert. Kaya naman, yung pakikipag-usap sa mga tao ay hindi ko gusto. Or, kung gusto mo yung 별로예요, ibig sabihin na nun, hindi ko masyadong gusto. Or, 그래서 혼자 있는 것을 선호해요. Kaya naman, mas gusto ko or mas pinipili ko yung pagiging mapag-isa. Now, try nyo din gumawa nung sagot ninyo and you can check yung mga words na na-discuss natin kanina about sa personality. Now, para naman po sa grammar part ng level 3, unit 2, we have 형용사 plus 어지다. So, adjective plus the vowel 어지다. Actually, tatlo yan. So, 어지다, 아지다, and 해지다. So, ang sabi, 상황의 변화를 나타낼 때 사용한다. So, gagamitin mo daw po si grammar na 아지다, 어지다, or 해지다 kapag gusto mong emphasize yung pagbabago sa status or condition ng isang bagay or tao man yan or sitwasyon. Okay? So, let's say, example muna. Kunwari sa convenience store, meron kang binibiling sabon, Binu. Tapos before, yung sabon na yon is Chilbeg won lang siya, 700 won. And then as time goes by, nagmahal na yung mga bilihin. So yung Chilbeg won na dating sabon, naging 1,200 na. So Chon Ibeg won na siya ngayon. So before, sada. Tapos nagmahal na, naging bisada. So para ma-emphasize mo yung pagbabago na naging mahal na siya, you're gonna use this grammar, 어지다. Okay? So yung bisada magiging bisajida. Okay, so bisajida. So, tingnan natin yung rules dito muna sa baba. So, yung rules niya is the same lang po sa present tense or present form ng adjective. So, kapag ang adjective mo, final vowel niya is a or o, then you're gonna add ajida. Kapag hindi naman final vowel ang a or o, so, ojida. And then, kapag hada yung iyong ending ng adjective, magiging hejida. Okay, so tingnan natin example natin. Bisada, jutta. So ito, final vowel is a. Dito naman sa jutta, final vowel is o. So after i-drop yung da, no, palagi. So bisajida, naging bisajida, chuwajida. So inad si ajida. So para naman sa mga adjective na ang final vowel ay hindi a or o, ojida naman. So dito muna kay Gilda. So drop mo si da, final vowel is e. That's why ojida yung dinagdag. Girojida. Daruda. So, ito, no, irregular siya, may star siya. Tingnan natin kung paano yung nangyari, naging dalajida. Another example ng case kay daruda, yung paruda naman, mabilis, or quick, magiging palajida. Palajida. Okay? So, dito, hejida. So, chinhada, iksukhada. So, pareho sila, hada yung ending, kaya naging chinhejida, iksukhejida. Okay. So, para mas maintindihan natin, check natin yung mga example. So, dito muna tayo sa may picture. Analyze muna natin yung picture. So, ito, no, may pagbabago, kaya may arrow dyan. So, before, ayan. So, yung character natin, siya yan. And, ito na siya ngayon. Okay. So, kung dati, gawa siya ng mga pagkakamali or accident. So, this time, ayan very organized na siya, as you can see. So, check natin yung conversation. 사비 니 반장님, 잠실 씨, 예전에는 실수를 자주 했는데 요즘은 많이 꼼꼼해졌네요. Ayan. So, dito, sabi ni 반장님, 잠실, before, madalas kang magkamali. Pero these days, so, 많이, ibig sabihin a lot. Okay? So,
쿰쿰해졌네요. Analyze natin tong word na to. Una, yung adjective na 쿰쿰하다. So, ito po yung isa sa mga personalities na na-discuss natin dun sa vocabulary. Again, ibig sabihin yan is pagiging meticulous, no? Metikuloso ka. Tapos, ang nangyari, dahil nag-end siya sa hada, nagdagdag na ang hejida na grammar. And then, si hejida ay naka-past tense. That's why naging 해졌다. Tapos, dahil gustong i-emphasize ni Banjangnim yung pagka-amaze niya or surprise niya sa pagbabagong nangyari kay Jamshid, dinagdagan niya pa nung neo na grammar. Kaya naging 쿰쿰해졌네요. So, if manotice nyo, itong isang word na to, tatlong magkakaibang grammar yung naka-apply sa kanya. So, possible yon. Tapos, sumagot ngayon si Jamshid, 감사합니다. 아직 배울 게 많아요. Ayan. So, napaka-humble ng sagot ni Jamshid. Sabi niya, thank you. And, marami pa daw siyang dapat matutunan. Okay, so dito naman tayo sa Yemun. Sabi ni Ga, 아이 성격이 어때요? So, how's your child's personality? Ang sagot ni Na, 태권도를 배운 후부터 많이 활발해졌어요. Sabi niya, after daw na matuto ng taekwondo, so ano yung pagbabagong nangyari dun sa personality ng anak niya? Naging 활발하다 daw. So, 활발해졌어요, ibig sabihin, yung 활발하다 is pagiging active or maliksi. Yan. So, dati siguro yung anak niya ay mahiyain. Okay, so hindi masyadong nakikipagkaibigan, pero after niyang pumasok sa taekwondo lesson, ayan, naging active na daw. So, para ma-emphasize yung pagbabago ng personality ng bata, ayan, dinagdag yung 해졌어요. Then, dito naman, 고향에 있을 때는 성격이 느긋했어요. 한국에 와서 많이 급해졌어요. Sabi niya, nung nandun daw siya sa kanyang hometown, yung kanya daw personality is relaxed. Pero, nung dumating na siya dito sa Korea, naging impatient na daw siya, or siguro more than impatient, mas appropriate na sabihin na naging mabilis na yung kanyang personality, or palagi na siyang, kung may gagawin man siyang bagay, mabilis niyang tinatapos. Ayan. Kasi pag sinabi impatient, parang napaka-negative, no? So anyway, nahawa na siya sa mga Koreans, yung pali-pali culture nila, no? Kailangan palaging mabilis. And then dito, 이제는 한국 생활에 많이 익숙해졌어요. So, yung word na 익숙하다, ibig sabihin po nun is to adjust. Now, to emphasize na nakapag-adjust na siya, naging 익숙해졌어요. Sabi niya, yung pamumuhay daw niya or pagtira niya dito sa Korea this time is nakapag-adjust na siya. Okay? So, yan po yung ajida, ojida, hejida na grammar. So, dito naman, application po siya nung ating adjective plus ojida na grammar. So, sabi, 그림을 보고 보기와 같이 친구와 이야기해보세요. Ang gawin natin, check natin yung example. Paano yung ginawa dyan, and then try nating sagutan yung 1, 2, 3, and 4. So, dito muna tayo sa 보기. Sabi, 한국 생활이 힘들다. Tapos, may comparison ng time, no? So, 예전, it means before. Okay, so dati, tapos 요즘, nowadays. Okay. So, tingnan natin, 한국 생활이 힘들다. So, before daw, mahirap yung buhay sa Korea. Pero nowadays, 편하다. Again, ibig sabihin ng 편하다 is comfortable na, no? Okay, hindi na siya nahihirapan. So, yung question, 예전은 어땠어요? So, kamusta daw yung status before? And then, compared sa ngayon, 지금은 어때요? So, sagot niya, 예전에는 한국 생활이 힘들었어요. 하지만 요즘은 많이 편해졌어요. So, tingnan natin dito. So, sabi niya, 예전에는. Okay, so yung 예전, naging 예전에는. Tapos, 한국 생활이 힘들다, naging 한국 생활이 힘들었어요. So, naging past tense lang, no? Yung 힘들다. Kasi, before na nga yun. So, that was before, kaya past tense na. So, 힘들다, naging 힘들었어요. Tapos, yung second sentence, 하지만 요즘은, so, 요즘은, dito no, 예전에는. 요즘은 많이 편해졌어요. So, si 편하다, dito in-apply yung grammar na
paohejida. So, dahil nag-end siya sa hada, naging pionhejida. So, pionhe, and then naging 쳤어요. So, if ma-notice nyo, no, madalas naka-past tense yung ending. Kasi nga, compared mo yung dalawang status from before and this time. So, dahil na-compare mo na siya, nakita mo na yung result, kaya naka-past tense yung ending. Number 1, 물건 값이 싸다. So, gagayahin lang natin. 예전에는. Okay, so color code na lang tayo. Ito, no, 예전에는. So, dito, 예전에는 물건 값이, tapos yung sada magiging 샀어요. Tapos yung sada magiging past tense lang. So, magiging 샀어요. Tapos, 하지만 요즘은. Yan. So, lagay natin siya dito. 하지만 요즘은. And then, yung 비싸다, malalagyan ng money. Gagayahin lang natin yung nilagay dito, no? So, actually, kahit walang money, okay lang din. Yan. So, money, 비싸다, magiging 비싸졌어요. Next, number 3. So, same lang. 예전에는 성격이 급하다, magiging past tense. So, magiging 급했어요. And then, 하지만 요즘은, tapos 많이, yung 느긋하다 magiging 느긋해졌어요. Number 3. So, same. 예전에는 자주 아프다 magiging past tense. So, magiging 아팠어요. And then period. Anong next? 하지만 요즘은 많이. And then yung 건강하다 magiging 건강해졌어요. Okay, so number 4. 한국어 발음이 나쁘다 magiging 예전에는. So yung 나쁘다 magiging past tense 나빴어요. 하지만 요즘은 많이. So, yung 발음이, yan. So, 많이 발음이 좋다, instead na ganon, baligtad, 발음이, tas dito natin lalagay yung 많이 sa before ng 좋다. Okay, so, yan. 많이. Ibig sabihin po niyan is, isingit dyan sa space na yan. 발음이 많이, tas yung 좋다 magiging 좋아졌어요. Okay, so yan po yung numbers 1 to 4. So again, yung sabi sa number 1, before, yung presyo ng mga bilihin ay cheap. Kaya lang these days, ay nagmahal na siya. Number 2, before yung personality ko ay impatient. So number 2, before yung personality ko ay impatient. But then number 2, so sabi, before yung personality ko ay impatient, but nowadays ay naging relax na ako. Number 3, before madalas akong magkasakit, but nowadays ay naging healthy na ako. So dito sa number 2, sabi, 여러분은 성격이 어떻게 달라졌어요? Ikaw daw paano nagbago yung iyong personality? 친구들과 이야기해보세요. So discuss with a friend, so practice kayo ng speaking. So, yung mga topics natin, we have ipsa, hagi, 전, who. So, yung 전 po, before, who, after. So, before ka mag-join sa isang trabaho or company, and then after. Tapos, 결혼하기, before magpakasal, after magpakasal. 한국에 오기, before dumating sa Korea, and after dumating sa Korea. So, ano-ano yung pinagbago ng iyong personality. Again, no, 성격 yung pinag-uusapan. 사비 dito, 저는 입사하기 전에는 좀 덜렁거렸어요. 하지만 요즘은 많이 쿰쿰해졌어요. So sabi niya, before daw siya mag-join sa isang company, yung kanya daw personality is 덜렁거리다. Ano po yung 덜렁거리다?
yung parang carefree ka, wala ka masyadong minamind, no? So, for example, kanina yung sa vocabulary natin, naiwan niya yung kanyang payong dun sa subway. So, parang kung ikaw ay isang dolonggorida na personality, okay, so parang hindi mo binibigyan pansin masyado yung mga pwedeng mangyari next. Okay, parang what's next, wala kang ganon. Kaya lang daw, nowadays, yan, naging meticulous na siya. Now, try natin gawan tong gyoron hagi jon at saka gyoron hagi hu. So, before magpakasal, after magpakasal, paano yung pinagbago ng iyong personality? So, gayahin ulit natin yung pattern dito sa example. So, 저는, tapos instead na 입사하기 전에는 magiging 결혼하기 전에는. So, 결혼하기 전에는. Tapos, ano yung dati mong personality bago ka magpakasal? So, let's say for example, dati masyado kang prangka or direct. You don't consider kung ano yung pwedeng maging maramdaman nung kausap mo. So, ano po ulit yung word for that personality? Yung pagiging mutuktukhada. So, magiging mutuktuk했어요. Past tense na siya. 저는 결혼하기 전에는 무뚝뚝했어요. Tapos, hajiman, so after some years na nag-mature ka na, pagkatapos mo magpakasal, so, hajiman 요즘은 많이, ano ka na, considerate ka na. So, magiging 다정하다. And then, si 다정하다, applyan natin nung aohejida na grammar, magiging 다정해졌어요. Okay, so yan. So, dito naman para sa ating 한국에 오기 전 and who, yan, kayo na po ang mag-try gumawa dito. So, pwede niyong balikan yung mga words na na-discuss natin sa vocabulary about personality. Okay? Tapos, huwag kalimutang i-apply yung grammar na aohejida. So, dito tayo sa danojang additional vocabulary. We have 활발하다. So, again, ano po ibig sabihin ng 활발하다 na personality? Ito yung pagiging masiyahin mo na tao. Okay? So, active and pagiging masigla or masiyahing personality. 활발하다. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.